Alexander POV. Hindi ko alam kung may tama ka or may tama ka talaga sa ulo. Napapailing sa akin si Travis. Nandito ako ngayon sa bahay nila. I stayed here for a while, dahil hindi ko sinipot ang kasal ko kay Diana. Hindi ko naman ginusto na pakasalan si Diana. My parents decided and have planned all of it. I'm just did nothing but obey them. Yung nangyari sa amin ay isang pagkakamali lang. I was drunk and devastated at that time, dahil sa nalaman kong hindi magkakaanak si Faith. Wala ako sa tamang pag-iisip, magulo ang utak ko noon. Nakagawa ako ng isang pagkakamali na pinagsisisihan ko na ngayon. So ano na ang gagawin mo? Uupo ka na lamang dyan. My God Alexander, para kang bata kailangan mo pang sabihan kung ano ang gagawin mo. Singhal sa akin ni Travis. Napahilamos ako ng mukha. Gustong gusto kong puntahan si Faith, pero wala akong lakas ng loob humarap sa kanya. Nahihiya ako sa ginawa ko sa kanya. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Kahit nakakabakla ang umiyak, hindi ko maiwasang mapaiyak sa mga naging desisyon ko sa buhay. Travis tapped my shoulder. I am sorry Alexander, hindi ko dapat sinabi iyon. Naiinis lang ako sa mga naging desisyon mo. Hindi ka na nakapag-isip ng tama, paliwanag nito. Naiintindihan ko naman ang galit nila. Dahil sa una pa lang ako na ang may mali. Nagpadalos-dalos ako sa desisyon ko, dahil mas pinairal ko ang emosyon ko. Kahit umiyak pa ako ng dugo, hinding-hindi na maibabalik pa ang dati. Alam kong pupuntahan ako sa opisina ni Mommy. Kailangan ko silang harapin. Aakuin ko ang anak ko kay Diana, pero ang pakasalan siya, ay hindi ko kayang gawin, sabihin na nila akong masama. Well, it's true. I am a bad person because I hurt the woman I love. How dare you Alexander, hindi ka sumipot sa kasal. Pinahiya mo si Diana at ang buong pamilya natin. Galit na sabi ni Mommy, habang si Daddy ay nakamasid lang at hindi kumikibo. Kagaya ko, he was under the spell of Mom. Wala din siyang lakas ng loob sumalungat sa lahat ng kagustuhan ni Mommy. Kagaya ko, he is a coward too. You have planned all of this. I don't want to marry her but you insisted. Tapos ako ang sisihin niyo na hindi ako sumipot sa kasal. I have told you, I can be a father to her child but marry her, I can't. I don't love her. Napatukod ang dalawa kong kamay sa ibabaw ng mesa. Dahil iyon naman ang tama. Pinuntis mo siya, marapat lang napakasalan mo siya. Tapos kami ang sisisihin mo sa kalukuhang ginawa mo. Napapailing si Mommy sa akin. Alam kong mali ang ginawa ko, binuntis ko siya. Pero hindi pagpapakasal ang solusyon, para lang maging ama ako sa anak niya. Pananagutan ko ang anak namin. I can be the father without marrying her. Hindi ko naman tatakbuhan ang obligasyon ko sa bata, sabi ko. I banged the table with my fist. Hindi ako makakapayag na hindi mo papakasalan si Diana. Apo ko ang maapektuhan nito, hindi naman ikaw. At huwag na huwag kang gagawa ng paraan, upang magkabalikan kayo ng Faith na iyon. Because I swear magiging miserable ang buhay niya. Pagbabanta nito sa akin, I clenched my fist. Please Mom, enough. Pakiusap ko sa kanya. Ngayon ko lang naramdaman yung pagod. I feel exhausted. I feel like a bomb wants to explode. I raised my voice not minding she's my mother. Tigilan niyo na ang pakikialam sa buhay ko. I am sorry kung napahiya kayo sa kanila. Don't worry, kakausapin ko ang pamilya ni Diana. Tumayo si Mommy. Bago ito lumabas ng opisina ko, sinaman niya ako ng tingin. Alam kong may plano siya para saktan si Faith. Subukan lang nilang saktan si Faith, kahit ina ko siya hindi ako mangingiming kalabanan siya. Hindi ako makakapayag na saktan nila si Faith. I need to find her. Faith POV. Habang tumatagal lalo akong nanghihina. 6 na buwan na ang tiyan ko. Ang bilis ng panahon, kailan lang nangangarap akong magkaroon ng anak. Kahit hirap na hirap ako sa sitwasyon ko, pilit kong pinatatag ang sarili ko. Kahit na minsan napanghihinaan na ako ng loob. I need to be strong for my baby. Visible na ang mga pasa ko sa balat. The doctor said my white blood cells are increasing. Lagi kong pinagdarasal na bigyan pa ako ng lakas ng Diyos para lumaban. Kahit alam kong imposible, pero walang imposible sa Diyos. Hindi niya kami pababayaan ng anak ko. Ate, kumain ka muna nitong apple.
Matamis ito na bili ko sa baklaran sa may tabi ng simbahan, sabi ng kapatid kong si Heaven. Kahit nanghihina na pangiti ako sa kapatid ko. Salamat, sabi ko. Lumapit siya sa akin at inumang ang slice na apple. I eat. Hinawakan ni Heaven ang kamay ko. Konting panahon na lang ate, lalabas na si baby boy. Kaya magpakatatag ka at magpalakas. Nandito lang kami ate para sa iyo at kay baby, sabi ng kapatid ko. Nangilid ang luha ko. Alam ko naman na nariyan lang sila sa tabi ko. Kaya nga kahit hinang-hina na ang pakiramdam ko, pilit kong nilalabanan ang sakit ko. Kabuwanan ko na kaya excited na akong mailabas ang anak ko. Baka one of these days lumabas na siya. Madalas na ang contraction ng tiyan ko. Sabi ng doktor baka manganak ako ng normal. Anak na ihanda na namin ng tatay mo ang gamit mo at ni baby boy, sabi ni nanay. Iyang nanay mo, kanina pa hindi mapakali sabik nang makita ang unang apo, natatawang biro ni tatay kay nanay. Anong ako, ikaw nga dyan ang mas sabik. Kanina ka pa tanong ng tanong kung lalabas na ba. Natawa ako sa magulang ko. Nawala ang ngiti ko, napalitan ng pagniwi dahil biglang humilab ng sobrang sakit ang tiyan ko. Nay, tay, lalabas na si baby. Sabi ko, natarante si tatay. Tumawag ng taxi ang kapatid ko, habang si nanay inalalayan niya ako habang sukbit ang mga gamit ko. Halos lahat ng lakas ko ay naubos na. Hindi ko maitaas ang mga kamay ko, dahil sa panghihina ng katawan ko. Napakapit ako kay nanay na nasa tabi ko. Nagpas siyang samahan ako sa delivery room, dahil sa pag-aalala sa akin. Push pa Faith, kailangan mailabas mo na ang bata, halos pawisan na ako at nanghihina na din. Uminga ako ng malalim, at isang malakas na eerie ang ginawa ko. Nailabas ko na ang anak ko. Good job Faith. Kahit hinang-hina ang pakiramdam ko nagawa ko pang ngumiti. Narinig ko ang iyak niya. Hinawakan ko ang kamay ng nanay ko. Nasa tabi niya si Heaven. Heaven, alagaan niyo ang anak ko. Pangalanan niyo siyang Aiden Pierce. Hindi ko ipagkakait sa kanya ang apelyido ni Alexander, may karapatan siya, humawak ako sa kamay nito. Feeling ko bibigay na ako. Hanggat kaya kong sabihin sa kanila ang bilin ko kinaya kong sabihin. Ate naman huwag ka naman ganyan. Parang nagpapalam ka na naiyak na ang kapatid ko. Hindi ko na kayang lumaban pa. Unti-unti nang ginugupo ng kadiliman ang kamalayan ko. Nabitawan ko ang kamay ng kapatid ko. Naririnig ko ang sigaw ng kapatid ko, pati na ang mga doktor. Hanggang sa hamina na at wala na akong narinig at naramdaman. Joseph P.O.V. Pinuntahan ko si Faith sa hospital nang mag-text si Heaven, para ipaalam na manganganak na si Faith. Habang papalapit ako sa nakita kong lumabas si Heaven na umiiyak. Heaven, tawag ko sa kanya, napatingin ito sa akin. Kuya Joseph, si Ate Faith. Umiiyak na sabi nito, hindi na ito makapagsalita ng maayos, dahil sa sobrang pag-iyak. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay. Anong nangyari kay Faith? Nasaan ang baby? Tanong ko. Okay ang baby, pero si ate bigla na lang tumigil ang tibok ng puso niya. Ayokong iwan kami ni Ate Faith. Kailangan siya ni baby Aidan, napayakap sa akin si Heaven. Inaplos ko upang payapain ang likod nito. Don't worry, hindi pababayaan ng mga doktor ang ate mo. We pray for her, sabi ko. Naupo muna kami sa isang bench. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko habang lumuluha. Ilang oras din ang pinaghintay namin nang lumabas na ang doktor. Dok, kumusta na si Faith? Napatayo kami pareho ni Heaven. Inalis ng doktor ang mask nito. Tiningnan kami ng doktor, na parang hindi maganda ang sasabihin nito. Sa ngayon stable na ang pasyente. But we need to do an operation as soon as possible. Dahil lumalala na ang pagdami ng white blood cells niya. Kailangan na nating makahanap ng donor, para sa bone marrow transplant. Kung hindi natin magagawa ito baka ikamete na ng pasyente, halos manlumo ako sa narinig ko. Ilang tao na ang hiningan ko ng tulong para makahanap ng camouch sa bone marrow ni Faith. Pero bigo ako, ngunit hindi ako susuko, kailangan kong makahanap ng donor. Kung match lang ba kami ni Faith, kahit ako na lang. Pero sa kasamaang palad hindi kami match. Habang papunta ako sa kinaroroonan ng nursery room, may napansin akong tao na nasa loob. Nagulat ito nang makita niya ako papalapit sa crib ni baby Aidan.
Anong ginagawa ng taong ito dito sa crib ni Baby Aiden? Sino ka? Anong ginagawa mo sa crib ni Baby Aiden? Tanong ko sa taong nakatayo mismo sa tapat ng crib ng baby. I heard that his mother is needing a bone marrow transplant. Naawa lang ako sa batang ito lang mawawala ng maaga ang ina niya, sabi nito. Pinakatitigan ko ang nasa harapan ko. Mukha naman siyang desente at mukhang mayaman. I want to help his mother. I'm willing to be a donor. Maybe we have matched. Sabi nito, para naman nabuhayan ako sa sinabi ng taong kausap ko. Okay, we will go to the doctor. Let's see if you are compatible with each other, sabi ko. Kahit hindi ko kilala ang taong ito, kinuha ko na ang pagkakataon. Ito ang hinihintay namin, hindi na kami nag-aksaya ng oras, Faith needs it immediately. Habang tumatagal, nanganganib ang kanyang buhay. Kailangan siya ni Baby Aiden. Napakabata niya pa para maulila sa ina. Nag-undergo ng test ang magiging donor ni Faith kung match sila. Naghintay kami ng ilang araw bago nalaman ang result. Nandito kami ngayon sa hospital. Dahil tinawagan ako ng doktor about sa test. Good news Mr. Brown, nag-match sila ni Miss Faith. Kaya pwede na nating isagawa ang operation within 2 weeks from now. Magandang balita na, sabi ng doktor sa akin. Sobrang tuwa ko sa nalaman, kaya pinuntahan ko agad ang silid ni Faith, para sabihin sa pamilya nito na may donor na. Kuya Joseph, totoo ba na may donor na si Ate Faith? Tanong sa akin ni Heaven nang dumating ito. Galing ito sa school at dumiretso na sa hospital. Napangiti ako at hinaplos ang mahabang buhok niya. Yes, totoo. Pero ayaw ng taong iyon na sabihin ang identity niya. Pero salamat pa din sa taong iyon. Madudugtungan na ang buhay ng ate mo, sabi ko. Yamakap sa akin si Heaven. Masaya ako at pinakinggan ng Diyos ang mga dasal namin. Napatingin ako kay Faith na nakahiga sa kama. Madami ang nakakabit sa katawan nito. Alam kong pilit na lumalaban si Faith upang mabuhay para sa anak. She sacrifices everything for her son. Kahit alam niyang buhay naman niya ang maapektuhan. Malaki ang respeto ko sa mga katulad ni Faith. Marapat lang na mahalin ang katulad niya. Hold on Faith, makakasama mo din ang anak mong si Baby Aiden.